Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung palagi kang nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa APG's Batang Quiapo. Olga, kakarmahin na ito ng tudo sapagkat matitikman niya na ang matinding galit ni Ramon Montenegro. Hindi na nga pinalagpas ni Ramon ang pagkakataong pilipitin ang liig nitong si Olga sa pagkakataong ito, sapagkat nagdesisyon itong si Olga at David na kailangan niyang unahan itong si Ramon Montenegro dahil hinahanap na nila Ramon ngayon itong si Marites at mismong inutusan ni Ramon si Bulit na hagilapin itong si Marites upang ito ay kanyang dadalhin sa kasalan nitong si David at Catherine dahil umaasa itong si Ramon Montenegro na masayang masaya ang kanyang anak na impostor kung sakaling dalawa talaga sila ang maghatid sa altar nito dahil araw nga daw umano ng kasal nitong si David at Catherine, kaya kailangan naroon ang nanay nitong si Tanggol na impostor. Kaya sa pagkakataong ito, habang nag-uusap itong si David at Olga, kung saan ay pinaliwanag ni Olga kay David na tinanong nga daw umano ni Ramon Montenegro sa kanya kung ano ang pangalan ng nanay ni David. Ngunit agad namang sumagot itong si David kung sinabi niya ba daw umano. Agad namang inamin ni Olga na wala nga daw umano sa ibang paraan upang hindi mahalata na siya ay nagsisinungaling, kaya inamin niya ito at sinabi niya mismo kung ano ang tunay na pangalan ng kanyang nanay na si Marites. Kaya itong si David nang gagalaiti sa galit. Ayon kay David, ano nga daw umano ang pakay ni Ramon Montenegro? Bakit niya tinanong kung ano ang pangalan ng kanyang nanay? Ayon kay Olga, kukunin at isama niya nga daw umano sa simbahan sa araw ng kasal nila nitong si David at Catherine. Kaya naman itong si David biglang kinabahan, tumitibok ang kanyang damdamin na tila naramdaman niya ang matinding takot sapagkat iniisip ni David na kung sakaling mahanap ni Ramon si Marites at makasama niya ito sa araw ng kasal, wala nga daw umano siyang maaring matakasan, kung hindi mabubuko ang kanyang kalukuhan. Damay na rin itong si Olga, kaya sinabi ni Olga na kailangan nilang unahan. Pinadukot na naman nila Olga at David itong si Marites, pero minalas na naman ng lintik dahil itong si Marites ay nakatakas na naman ito. Hindi lang si Marites ang matinding balakid sa kasal nitong si David at itong si Catherine, sapagkat alam na rin ni Rigor Di Magiba na si Jesus Nazareno ay kakasalin sa mga oras na ito at mismong sa araw na ito. Kaya itong si Rigor ay handa na itong lumusog kung saang simbahan gaganapin ang kasalang Jesus Nazareno at Catherine, dahil umaasa itong si Rigor na ang magpapakasal na walang iba kundi itong ating bida na si Tanggol. Ngunit nagkakamali itong si Rigor ng kanyang inaasahan, sapagkat ayon kay Rigor, dito niya nga daw umano huhulihin kung manlaban si Tanggol ay talagang tutustahin niya ito sa araw mismo ng kasal nito. Pero laking gulat nitong si Rigor ay si David pala ang kanyang nasusulyapan, kung saan ay bit-bit ngayon ang kamay nitong si Senyorita Catherine. Nanlalaki na lang ang mata nito
Kaya naman yan ang ating abangan. Samantalang itong si Marites, nakuha nga nitong tumakas, nakatakas na naman itong si Marites dito sa mga pulpul na tauhan ni Olga at David. Patulog-tulog kasi hindi nila alam na biglang lumuwag ang tali sa kamay nitong si Marites, kaya agad tinanggalan ni Marites ng tali ang kanyang paa. Hindi biro ang ginawang pagtali kay Marites, paa at kamay pati bunganga may takip din, dahil itong si David ay porsigidong tudasin ang kanyang sariling nanay. Pero sa pagkakataong ito ay agad nga daw umanong pakawalan pagkatapos ng kasal nila nitong si Catherine at David. Ngunit hindi pa natapos ang kasal, itong si Marites ay nakatakas ito, ngunit agad rin itong nakita ni Bulit. Pero tapos na ang kasalan sapagkat pinalagpas nga ni Rigor itong si David at Catherine dahil matinding palusot ang ginawa nitong si David dito sa kanyang tatay na si Rigor. Ngunit itong si Rigor ay nagdududa na ito dahil ang kanyang nakitang pangalan sa naturang invitation letter kundi ang pangalang Jesus Nazareno. Ngunit ang masaklap ay itong si Ramon Montenegro ay hindi nakita nitong si Rigor sapagkat mabilis itong nakaalis. Sa pagkakataong ito kaya itong si Marites agad namang nahanap ni Bulit. Nakauwi na sa mansyon ang mga Montenegro kasama si David at Olga. Ngunit itong si Bulit agad niya ngang isinama itong si Marites. Kinidnap na namang muli itong si Marites upang tuluyan lang talagang sumama sa kanila Bulit dahil hindi nga sumama itong si Marites kahit ano ang kanilang gagawing pagpupursigi para sumama lamang. Kaya naman nakapagdesisyon itong si Bulit na dudukutin na lamang ito upang iharap kay Boss Ramon. Kaya naman pagdating nila Marites sa mansyon, gulat na gulat itong si Marites dahil nakita niya ang kanyang anak na si David na sa mansyon mismo ng mga Montenegro. Ngunit paglingon ni Marites, bigla niyang nakita itong si Olga na nagpapanggap sa kanya na bilang Bing. Humarap si Marites kay Ramon kung saan ay maamo itong si Ramon Montenegro. Sinusuyo niya itong si Marites dahil ayon kay Ramon, kailangan nga daw siyang makakabawi kay Marites at sana daw mapapatawad siya. Gagawin niya ang lahat basta mapapatawad siya nitong si Marites sapagkat nagsisisi nga daw umano siya sa kanyang ginawang pagwasak sa buhay nitong si Marites, kung saan ay hanggang sa ngayon ramdam pa rin itong si Marites ang matinding sakit na kanyang pinalasap kay Marites. Halos 20 years na nga daw ayon kay Ramon Montenegro. Hindi pa makalimutan ni Marites kung paano pinatikim ni Ramon Montenegro ang impyerno sa buhay nitong si Marites. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nagmamakaawa itong si Ramon Montenegro. Mapapatawad lamang nitong si Marites mismong sa harapan nitong si David. Nanlalaki ang mata ni David, pero sa pagkakataong ito ay napakaraming sikretong nalalaman itong si Ramon Montenegro tungkol sa pagkatao nitong si David at ganoon na rin dito kay Olga. Ngunit nagulat na lamang itong si Ramon nung sinabi ni Marites na bakit ano nga daw umano ang ginawa dito ni Bing, sapagkat ang kanyang pagkakakilanlan dito kay Olga ay isang bilang Bing dahil ito lang naman ang daladalang pangalan ni Bing na nagpanggap sa kanila Marites, kung saan ay itong si Ramon Montenegro gulat na gulat. Sabay sabi nitong si Ramon dito kay Marites na hindi nga daw ito si Bing sapagkat ito nga daw umano si Olga, ampon ng kanyang tatay, balik kapatid niya ito pero hindi tunay. Kaya naman itong si Marites ay nagulat, napapanganga na naman ito. Ngunit biglang nagsalita itong si Marites na nandito nga rin daw umano ang kanyang anak na si David at agad namang pinakilala ni Ramon Montenegro na ito nga daw ang kanilang anak, si Tanggol nga daw, Jesus Nazareno.
Gulat na gulat itong si Marites sapagkat hindi ito si Tanggol, sapagkat ito ay si David. Kaya agad pinaliwanag nitong si Marites dito kay Ramon Montenegro, iniisa-isa niya ito kung saan itong nasa harapan niya nga daw umano na kinikilala ni Ramon na Jesus Nazareno at kanilang anak. Hindi nga daw umano ito si Jesus o Tanggol sapagkat ito nga daw ay si David, anak ni Marites kay Rigor di Magiba. Ang totoong Tanggol ay hindi pa nga daw umano nahahagilap hanggang sa ngayon ayon kay Marites. Kaya naman nakikiusap itong si Marites kay Ramon Montenegro na hanapin ang tunay na Jesus Nazareno. Ngunit itong si David na lalaki ang mata, talagang natatakot ito ng gusto dahil wala na itong takas sapagkat huling-huli na siya. Si Don Julio naman ay talagang napapangangan na lamang ito habang pinagmamasdan si Ramon Montenegro at Marites sa kanilang matinding usapan kung saan ay napakaraming sikretong nalalaman. Samantalang itong si Olga biglang pinilipit ng tudo ni Ramon Montenegro sapagkat ito nga daw ang punot dulo ayon kay David. Dahil nagkakabulgara na nga, si David ay talagang matindi ang kanyang palusot na ginawa upang siya ay hindi tustahin ni Ramon Montenegro sapagkat ayon kay David, si Olga nga daw umano ang pasimuno sa lahat, lalong lalo na yung pagpanggap niya bilang Tanggol o Jesus Nazareno. Ngunit ang totoo ay hindi naman talaga daw siya si Jesus o si Tanggol. Kaya inamin nitong si David ngayon ang kanyang pagkakamali. Pero ayon kay David, ang dapat sisihin ng tudo ni Ramon Montenegro ay walang iba kundi itong si Olga. Kaya agad dinampot ni Ramon itong si Olga at agad niyang pinilipit. Binigwasan niya ito ng tudo, talsik ang dapat tumalsik sa bunganga at ilong nitong si Olga, kung saan ay tinanong ngayon nitong si Ramon Montenegro itong si Olga, bakit nga daw umano itong si Olga nagluluko at nagsisinungaling sa mga Montenegro, lalong lalo na nga daw umano sa kanya. Sabay tinanong kung totoo ba ang sinabi ni Marites na siya ay nagpanggap bilang bing sa pamilya nitong si Marites at lalong lalo na yung kanyang pinapakilalang anak sa kanya na itong si David ay hindi niya ito tunay na anak. Kaya itong si Olga ay walang magawa kundi tiisin niya na lamang ang matinding sakit na pinadama ni Ramon Montenegro dito kay Olga. Kaya sa pagkakataong ito ay nakalasap rin itong si Marites sa galit nitong si Ramon Montenegro sapagkat hindi napigilan ni Ramon Montenegro ang kanyang sarili. Kahit tudo awat ngayon itong si Don Julio, itong si Ramon ay hindi nakinig sa kanyang papa sapagkat sila nga daw lahat ay niluluko nitong si Olga. Ngunit agad namang inutos ngayon ni Ramon Montenegro kay Bulit na itong si David ay tatalian niya ito dahil sinabi lang naman nitong si Marites. Kaya pala daw nagawang ipadukot ni David itong kanyang nanay na si Marites sapagkat mayroon nga umano daw silang sariling intensyon kung saan ay angkinin ang yaman ng mga Montenegro lahat. Lalong lalo na nga daw umano itong si David dahil tinanong ngayon itong si Ramon Montenegro kung bakit nga daw umano siya dinukot. Mismong sinabi nitong si Marites na dalawa nga daw umano sila nitong si Aling Bing ang dinukot, magkakasabay nga daw sila. Pero nagtataka itong si Marites bakit nandito itong si Bing sa mansyon ng mga Montenegro. Kaya wala nang kawala, buko na ang kalukuhan nitong si Olga at David. Agad namang dinampot ni Bulit itong si David at pinalian niya ito dahil ayon kay Ramon Montenegro kung paano niya nga daw umano pinahirapan ang kanyang nanay, ganun din ang gagawin ni Ramon. Talagang papahirapan niya ito ng tudo bago niya ito tustahin. Nagmamakawa itong si Marites na wag daw tustahin at pakawalan na lamang itong si David. Hindi daw maari ayon kay Ramon Montenegro, walang kapatawaran ang kanyang ginagawang panluluko dahil napakahabang panahon sila ay patuloy na pinaikot-ikot nitong si David ang ulo ni Ramon Montenegro
Don Julio, na parang trumpo na halos araw-araw, oras-oras nilang pinapaikot ang ulo nila. Pero hindi pa rin nahahalata nitong si Ramon Montenegro. Kaya nakapagsabi tuloy itong si Ramon Montenegro na ito nga daw ay matinding plano ang ginawa ni Olga at David. Mayroong plano itong si Olga na pababagsakin ang mga Montenegro, lalong-lalo na nga itong si Ramon Montenegro. Kaya matinding galit ngayon itong si Ramon Montenegro ang kanyang pinairal. Walang kapatawaran ang ginawa ni Olga at David, dahil itong si David agad nga itong ikinulong ni Ramon Montenegro sa isang kwarto. Ang masaklap ay nakatali pa ang kamay at paa nito sa isang poste. Panigurado nga daw hindi ito makatakas at kailangan bantayan nila ng buong araw at buong gabi upang ito ay hindi makalayo. Uunahin lamang ni Ramon Montenegro itong si David, kung saan ay isinama lang naman ni Ramon Montenegro ito sa lugar na walang nakakaalam. Matindi ang pinalasap ni Ramon dito kay Olga bago niya nga ito tinapos. Talagang pinahirapan niya pa ng todo. Samantalang itong si Marites ay hindi pinauwi ni Ramon Montenegro. Mananatili muna ito sa mansyon ng mga Montenegro sapagkat kailangan niyang bumawi rito at marami pa silang misyon na dapat nilang gawin. Hanapin itong nag-iisang anak ni Ramon Montenegro na walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol. Pero inuna lahat muna ni Ramon Montenegro itong si David at Olga. David nagmamakaawa, halos luluhod at hahalik na ito sa paa nitong si Ramon Montenegro. Talaga namang hindi na naaawa itong si Ramon dito kay David, kahit tinulungan na nitong si Marites na magmamakaawa dito kay Ramon Montenegro. Si Ramon ay talagang hindi niya ito kayang patatawarin. Buhay nga daw ang kapalit sa kanilang pagluluko sa pamilya Montenegro. Ngayon, kailangan nga daw makilala nitong si David kung gaano kabangis ang taong kanyang niluloko na itong si Ramon Montenegro. Relax lang daw umano itong si Marites, siya na nga daw umano bahala dito kay David. Papauwiin niya nga daw umano ito sa bahay nila sa Quiapo kay Rigordy Magiba, kung saan ay nakalagay na sa karton ang ulo nito. Yun nga daw ang kanyang napakainit na iririgalo para kay Rigordy Magiba sapagkat hindi niya napakakawalan itong si Marites. Ayon kay Ramon, kailangan nga daw umano mamumuhay itong si Marites na parang prinsesa sa kanyang mansyon para makakabawi nga daw siya nito. Pero pagkatapos nga daw umanong hanapin ang anak nilang dalawa na walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol, agad namang pumayag itong si Marites sapagkat hindi na nga masikmuran itong si Marites ang matinding gulo na nangyari sa kanilang bahay sapagkat binastos harap-harapan lang naman siya nitong si Rigor at umuwi pa ito ng babae sa naturang pamamahay. At hanggang sa ngayon matinding gulo ang nangyayari at ang masaklap ay wala na itong si Camille, wala na rin itong si David. Kaya mas pinili na lamang nitong si Marites na mananatili sa piling nitong si Ramon Montenegro at kasama itong si Tanggol kung sakaling ito ay kanilang mahahanap. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kamalay-malay itong si Ramon Montenegro na itong ating bidang si Tanggol ay nasa panig pala ng mga kabalyero kung saan ay mortal na kaaway na ngayon ng mga Montenegro ang mga kabalyero, kagaya nga ng sinasabi ni Senyor Facundo. Pagkatapos niyang mababayaran itong mga Montenegro, lalong-lalo na itong si Ramon, agad silang kumalas dito at magtayo ng sariling drug lab, magtayo sila ng sariling negosyo at babanggain na nila ang mga Montenegro. Kaya sa pagkakataong ito, si Tanggol at Ramon ay matinding magkakalaban. Noon pa naman ay talagang muntik na silang magtutustahan, walang kamalay-malay na sila pala ay mag-amang tunay. Kaya naman itong si Marites ang magpapatunay dito kay Ramon Montenegro kung sino ba talaga ang kanyang tunay na anak
sapagkat sa tulong nitong si Marites ay mahahagilap itong ating bidang si Tanggol dahil hindi nga magkakalayo na itong si Lula Tinding at itong si Marites ay magkakatagpo ito dahil mabanggit lang naman nitong si Marites kay Ramon Montenegro kung may kilala ba siyang mga kabalyero dahil nung nasa bahay pa ni Rigor itong si Marites nabanggit lang naman ni Rigor na nagkita nga daw umano sila nitong si Lula Tinding at mismong binigwasan siya ni Lula Tinding sa mansyon ng mga kabalyero. Agad namang mapaupo itong si Ramon Montenegro. May kilala nga daw siyang mga kabalyero kung saan ay si Senyor Pakundo. Ayon kay Marites, naroon nga daw umano ang kanyang nanay. Baka magpapatulong siya kay Ramon Montenegro na mahanap at makasama niya ang kanyang nanay na si Lula Tinding. Kaya naman itong si Ramon Montenegro agad itong tumawag kay Senyor Pakundo. Ngunit itong si Senyor Pakundo ay matindi nga ang galit nito sa mga Montenegro. Pero nung tinanong kung mayroon ba daw umano siyang tauhan na nagngangalang Tinding, agad namang sinabi nitong si Senyor Pakundo. Meron nga daw. Agad namang sinabi ni Ramon dito kay Senyor Pakundo na ibabalita na lamang kay Lula Tinding na may naghahanap sa kanya na kanyang anak na itong si Marites. Ngunit sa pagkakataong ito, nabanggit rin itong si Marites kay Ramon Montenegro na baka nandyan nga daw umano itong si Tanggol sapagkat sinabi nga nitong si Rigor noon. Kaya nga daw umano naroon itong si Tanggol dahil naroon din itong si Lula Tinding. Mabilis sinabi nitong si Ramon Montenegro kung may tauhan ba daw umano siyang Tanggol o Jesus Nazareno. Mabilis namang inamin ni Senyor Pakundo ano nga daw umano ang kanilang pakay kay Tanggol. Meron nga daw mismo sapagkat ito nga daw umano ang kanyang inaasahang tao dahil malupit nga daw umano ito pagdating sa bakbakan. Kaya itong si Ramon Montenegro at itong si Marites napakasaya nito dahil bigla nilang nabalitaan na ang kanilang anak dalawa ay nasa kamay pala ng mga kabalyero. Kaya naman sa pagkakataong ito ay agad nakipag-ayos itong si Ramon dito kay Senyor Pakundo. Alang-alang dito sa anak nitong si Ramon na si Tanggol. Gulat na gulat itong si Senyor Pakundo dahil bigla niyang sinabi na anak niya itong si Tanggol. At ayon kay Ramon Montenegro, ang nanay nga daw umano mismo ang magpapatunay na itong si Tanggol o Jesus Nazareno ay anak nilang dalawa ito. Ngunit nung nalaman itong si Senyor Pakundo na itong si Tanggol at itong si Lula Tinding ay maglula pala ito, kaya naman nakapagdesisyon itong si Senyor Pakundo na pagtatagpuin ang dalawa. Sinama ngayon ni Senyor Pakundo itong si Lula Tinding kung saan nag-hideout sila Tanggol at gulat na gulat naman itong si Tanggol dahil naaawa nga rin itong si Senyor Pakundo dito kay Lula Tinding dahil noon pa man ay ito na ang laging binubungad at sinasabi ni Lula Tinding na gustong gusto niya nang makita ang kanyang apong si Tanggol at gusto niyang matulungan pero siya ay walang maiitutulong.